ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal ko mga kapatid kay Kristo Jesus, sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Happy Easter po sa inyong lahat. Pwede po ba pakibati ang ating mga katabi ng Happy Easter? Maligayang Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Hindi ho tayo nananaginip pero nasa Mayo na tayo. Napakabilis ng panahon. Parang kailan lang sinalubong natin itong taong 2025. Ngayon, Mayo na. Ipinagdiwang natin ang araw ng mga manggagawa noong May 1. Ipinagdiwang natin ang kapistahan ni San Jose, ang manggagawa, noong May 1. At maraming mga naging pagdiriwang ngayong Mayo. At yung realidad, yung katotohanan na tayo ay nasa buwan na ng Mayo. Buwan ng Mayo, ito yung isang buong buwan na kung saan nagkakaroon tayo ng Flores de Mayo. Araw-araw na pagdarasal ng Santo Rosario, pag-aalay, paghahandog ng bulaklak para kay Maria. Buwan ng Mayo, tayo rin ay umaakyat doon sa Antipolo. Humihingi tayo ng tulong at paggabay kay Maria, ang ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Buwan ng Mayo. Ngayong buwan ng Mayo din na ito, magsasama-sama ang mga kardinal at pipili ng bagong Santo Papa. Buwan ng Mayo. Buwan ng Mayo, tayo rin ay tutungo na rin sa halalan, sa eleksyon. At pipili din tayo ng mga mamumuno sa ating bayan. Buwan ng Mayo. At sabi ng mga matatanda, hindi ko alam kung ganun pa rin ang nangyayari ngayon, yung unang ulan daw sa buwan ng Mayo ay nakagagaling. Kinukuha, iniinom, pinapaligo pa sa mga may karamdaman. May gumagawa pa ba nun? Buwan ng Mayo. Mayo na po. At ito po yung katotohanan na meron tayo. Sa ating pong pagdinilay ngayong araw na ito, babaling tayo doon sa katotohanan. Pagpapatotoo. Naranasan nyo na bang magpatotoo? Kapag tayo ay nagpapatotoo, ibig sabihin, ang sinasabi natin ay katotohanan. Kapag tayo ay nagpapatotoo, ibig sabihin, ang ipinapahayag natin, hindi fake news, hindi maling balita, bagkus totoo. Pero naranasan nyo na ba na pagsasabi ninyo ng totoo, kayo pa yung napahamak sa inyo paggalit? Kayo pa yung napasama? Meron ba kayong ganong karanasan? Sa pagsasabi natin ng katotohanan, pero parang tayo pa ata yung nahirapan, tayo pa yung napasama. Have you ever found yourself in danger because you stood for what is right? Then you know the tension that comes when you hold on to the truth in the world that often hides it, twists it, or silences it. There are people who speak up only to be bribed into silence. Others are paid to lie, but we must remember, sabi ni Jesus, I am the way, the life, and the truth. Jesus is the truth. And whenever we stand for the truth, we proclaim Jesus. Yet, how hard it is to be identified with someone who is accused or rejected. You know, when Jesus was arrested, Peter, the chosen leader of the apostles, was asked, hindi ba ikaw yung tagasunod ni Jesus? And 3 times, Peter denied Jesus. Hindi ko siya kilala. Because truthfully, it is difficult to be associated with someone who is mocked, who is humiliated, who is condemned. But when there is honor, when there is success or celebration, ang dali-dali nating makarelate. Kilala ko yan. Kilala ko yan. We are the first to say, I know him. That's my cousin's uncle. Naalala ko laging kinukwento ni Cardinal Tagle, noon daw siya ay deacon, noon siya ay diakono pa lamang, nandoon na walang nakakakilala sa kanya. Walang pumapansin, walang bumabati sa kanya. Subalit nung siya ay naging pari, nandoon na, ay, kilala ko yan, pinsan namin yan eh. At nung siya ay naging obispo, mas dumami pa yung kanyang naging pinsan, mas dumami pa yung naging kanyang kakilala. Lalo na nung siya ay naging kardinal. No, kapag sa mga success, kapag celebration, kapag honor, kilala ko yan, kamag-anak ko yan, kakilala ko yan, kaibigan ko yan. Pero kapag failure, kapag nadapa, kapag scandal,
Ako, hindi ko kilala yan. Pinsan ko, pero malayong-malayo na, hindi ko siya kilala. And yet, in our first reading today, we witness a transformation. Peter, the same Peter, who once denied Jesus, is now boldly proclaiming Jesus' name. He knows the risk. He could suffer. He could be in jail. But Peter knows something more important. He is on the side of truth. Hindi na siya natatakot ngayon. Bakit? Kasi alam niya na siya ay nasa katotohanan. This is the grace of Easter, my dear friends. This is what resurrection does. It gives us a new heart, a courageous heart, a faithful heart. You know, in our second reading today, we are brought before the throne of our risen Lord, where all worship is due, and we are reminded of this powerful truth that only God is worship, and Jesus is worship. Therefore, Jesus is God. Easter is not just a celebration of an empty tomb. It is a call to worship the living God. Then comes our gospel for today. A quiet scene, yet rich with meaning. Peter and the other disciples return to their old work of fishing. Dumating na sila dun sa punto na nawalan na sila ng lakas, nawalan na sila ng pag-asa, nawalan na sila ng kinabukasan. Bakit? Sapagkat nakita nila kung paano pahirapan si Jesus. Nakita nila kung paano mamatay si Jesus doon sa krus. At ngayon nawalan na sila ng pag-asa. Babalik na lang kami doon sa dating buhay namin. Babalik na lang kami doon sa dating hanap buhay namin. At doon sila ay nangisda. Pero wala silang huli. Then a voice tells them, "Cast your net on the right side." Parang pamilyar ba, mga kapatid? Hindi ito yung unang beses na nangyari yung ganitong pagkakataon. Naalala nyo ba? Doon din sa Galilea, nang unang tawagin ni Jesus ang kanyang mga disipulo, ganito rin ang pangyayari. Sina Pedro, mga mangingisda, sila yung expert sa pangingisda, walang huli, buong magdamag. Subalit, sinabi ni Jesus, ihulog ninyo ang inyong lambat, at doon nakahuli sila ng maraming isda. At ano ang sabi ni Jesus? Sumunod kayo sa akin. Ano ang ginawa ni Pedro nung unang tagpong iyon? Iniwan ang lahat. Iniwan ang kanilang pamilya, iniwan ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang hanap buhay, iniwan ang lahat at sumunod sila kay Jesus. Subalit alam din natin na nangyari. Doon sa event na si Jesus ay dinakip, lahat din sila ay tumalikod, umalis, lumayo. Yung isa pa nga nagkanulo sa kanya. Si Pedro pa nga itinanggi siya. At doon sa pagkakataong iyon, nasaksihan nila yung hirap at sakit na yung sinusundan namin, yung pinagpalit namin sa lahat, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming hanap buhay, sa aming buhay. Ngayon, nakita namin kung paano siya mamatay doon sa krus. Babalik na lang kami doon sa dati naming gawin. Babalik na lang kami doon sa dati naming hanap buhay. At doon nagbalik sila sa Galilea at si Pedro'y muling nangisda. Subalit wala silang huli. At narinig muli nila yung kataga ni Jesus, "Cast your net on the right side." And they obey. Bakit sumunod sila? Si Jesus, alam naman nilang karpintero. Sila yung expert dun sa pangingisda. Ganun pala mga kapatid, ano? Kapag wala ka ng maasahan, kapag wala ka ng makapitan, kakapit at kakapit ka sa salita ni Jesus. Kapag nawawalan na tayo ng pag-asa, ang ating kakapitan ay ang salita ni Jesus. Here we see something familiar, moments when we've tried everything, but nothing works. And suddenly, there is a whisper in our hearts, an invitation, a voice that says, "Try again, try again." Will we listen? O yung pride natin, yung mamamayani? Yung pride natin, ang papairali natin, "I am the expert, I know this already," wala talagang isda dyan. O susunod tayo. But in faith, my dear friends, we are called to let go
to let go of our pride, to humble ourselves before the Lord and admit our emptiness. And just like Peter, when we obey, we are surprised by grace. Then the beloved disciple says, "It is the Lord." Ang Panginoon yun. Alam nyo, sabi ng mga biblical scholars, yun daw ay si John the Beloved. But the gospel doesn't name him directly because that could be any of us. Yes, it could be you, it could be me. When grace surprises us, we are also able to say, "It is the Lord." Sa sandali ng paghihirap, sa sandali ng kawalan pag-asa, kapag tayo ay kumakapit kay Jesus, sasabihin natin, "It is the Lord." Pwede bang sabihin natin ng malakas yun? 1, 2, 3, go. It is the Lord. Ang Panginoon iyon. And what happens next is beautiful. Peter puts on his cloaks and swims toward Jesus because when we recognize the Lord, we do not hesitate, we do not hide, we go to Jesus, even it means exposing our past, our pride, our failure, our shame. Alam niyo mga kapatid, si Pedro, marahil takot siya na makita si Jesus. Bakit? Kasi baka tanungin siya, baka pagalitan siya, ano nangyari, baka sumbatan siya, baka mamaya kung ano ang gawin sa kanya. Pero there on the shore is a meal, a table, a fire. Di ba? Naalala niyo ba yung sandali na itinatwa ni Pedro sa Jesus? Nandoon din sila sa isang siga. Sa harapan ng fire, sa harapan ng isang siga, tinanong si Pedro, "Di ba ikaw yung alagad ni Jesus?" At tatlong beses na itinanggi niya si Jesus. Subalit si Jesus, ipinaghahanda sila ngayon ng isang hapag. There on the shore is a meal, a table, a fire. Because Jesus doesn't fill our nets, He prepares a place for us, a place of mercy, a place of healing. And there at the table comes the most pressing question. Hindi sumbat, hindi galit, pero ano ang tanong ni Jesus kay Pedro? "Simon, son of John, do you love me?" Iniibig mo ba ako? Mga kapatid, sa sandali pala ng pagdududa, sa sandali ng paghihirap, ang ibinibigay sa atin ng Panginoon, "I love you." Hindi ba kayo nagtataka nung ikasal ang inyong mga magulang o yung mga taong merong asawa dito, nung kayo ay ikasal dito, nagsabihan din kayo sa isa't isa ng "I love you." Pero sa kabila ng lahat ng yon, dumadaan din naman kayo sa pagsubok, hindi din naman nawawala yung mga trials. Pero ano ang importansya ng pagsasabi ng "I love you"? Ang importansya po ng pagsasabi ng "I love you" ay sa kabila ng lahat ng ito, ang pundasyon natin ay walang iba kung hindi ang pag-ibig. Pag-ibig. Oo, kuminsan may pagtataksil, may pagtalikod, may paglayo. Subalit alam natin na ang pag-ibig ng Diyos pa rin ang namamayani sa atin. At doon tinanong ni Jesus si Simon Pedro, not once, not twice, but 3 times. The same number of times Peter denied Jesus. And with each "Yes, Lord, you know that I love you," Jesus restores what was broken. And this is the gospel, my dear friends. This is Easter. It is not just about power. It is about second chances. Ikalawang pagkakataon. Oo, itinatwa niyo ako. Oo, tumalikod kayo. Pwede bang magsimulang muli tayo? Pwede bang magsimulang muli tayo? Naranasan niyo na ba yon? Na kung minsan, kahit na ang hirap-hirap ng buhay, pero dahil mahal mo, kahit nakagawa sa iyo ng mabigat na kasalanan, bibigyan mo ng ikalawang pagkakataon. It is about healing. It is about love. And to Peter, who once said, "I do not know him,"
Jesus now says, feed my sheep, follow me. Sinabi din ni Jesus yun, nung unang beses, sumunod kayo sa akin. At ngayon, sinasabi muli ni Jesus, follow me. And Peter is no longer the man who ran away. He is now the rock on which the church is built. And later, he too will die also on the cross. But this time, he does not deny Jesus. He embraces the cross. He embraces Jesus because he knows he is standing on the truth. Alam niya na siya ay nasa katotohanan. So today, my dear brothers and sisters, Jesus asks us to, do you love me? Do you love me? Alam niyo mga kapatid, nung si Pope Francis pumunta dito sa atin 10 years ago, 2015, doon sa misa sa Manila Cathedral, ito yung kanyang pinakaunang salita doon sa kanyang homilya. Do you love me? At lahat kaming mga paring nando doon nagsabi, yes! At natawa si Pope Francis at sabi niya, thank you very much. Do you love me? Then join me at the table. Then follow Jesus. Then proclaim Jesus, whether it is easy or hard, whether in joy or in pain. Because when you know the truth, and when you know love Himself, you have nothing to fear. Amen.